At ngayon nga po'y gumagamit na raw ng sonic device ang China Coast Guard para po iharas ang mga barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Zambales. At ayon nga po sa PCG, ginamitan ng China ng Long Range Acoustic Device o LRAD ang mga tauhan nila habang sakay po ng BRP Cabra noong araw ng Sabado. Ang LRAD ay isang uri po ng device na gumagawa ng matinis at masakit sa tengang tunog na maaari daw makasira sa pandinig. Ginawa nila yan habang pilit pa rin pong itinataboy ng Pilipinas ang monster ship at isa pang Coast Guard vessel ng China na patuloy pa rin pong umaali-aligid sa ating exclusive economic zone. At ayon sa Coast Guard, oras-oras nilang niraradyohan ang mga Chinese vessel na umalis sa ating teritoryo. Pero nagbabanta naman ito na sila'y may gagawin na hindi kaaya-aya kung hindi raw aalis ang barko ng Pilipinas. Yan na kami. Samantala mga kapatid, bukod po sa ating Coast Guard, muli ring hinaras ng Chinese Navy at China Coast Guard ang mga barko naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR dyan pa rin po sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, papuntang Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island ang dalawang barko ng BFAR para magsagawa sana ng Marine Scientific Survey pero bigla silang hinarang ng tatlong barko ng China Coast Guard. Nakaiwas naman ang barko ng Pilipinas pero hindi sila tinantanan ng China na nag-deploy pa nga ng maliliit na rubber boat at helicopter para harasin ang mga Pinoy scientist. Dahil nga sa tensyon, napilitan ng BFAR at PCG na suspindihin ang kanilang operasyon. Mantakin mo yun, tayong nag-adjust. Hindi natuloy yung operasyon ng ating mga siyentista dahil dito sa patuloy pa rin na pangaharas ng China. Nagdaos po naman ng mock elections ang COMELEC sa ilang piling barangay bilang paghahanda sa paparating na 2025 midterm elections. At ayon sa COMELEC, matagumpay ang idinaos na mock elections sa 16 na lugar sa bansa. Dahil 100% naman daw na naitransmit ang mga simulated votes. Ngayong Lunes, Enero 27 naman, nakatakdang mag-imprenta na po ng mga balotang gagamitin sa halalan ang COMELEC. Plano namang isulong ng COMELEC ang panukalang mag-oobliga sa mga kandidato na dumalo sa mga debate bago po ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala pa raw batas na nag-uutos sa mga kandidato na dumalo sa debate. Kaya posible raw itong gawing patakaran ng COMELEC. Kasabay nito, hinikayat ng COMELEC ang media na magsagawa ng mga debate para sa mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Ayon pa kay Garcia, makatutulong ito para makilala ng publiko ang mga kandidato at ang kanilang pananaw sa iba't ibang issue ng bansa.